Sana gawin mo ang nararapat. Mahalin mo ang iyong mga magulang. Dahil sa sinabi ng utos ng Diyos na ikalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa, na ibibigay sa iyo ng Panginoon ng Diyos. Ama, makinig ka. Paglaon ay bigla na lamang naglaho ang liwanag at nagising si Ana mula sa kanyang koma. Mabuti! Kapatid ko! Salamat sa Panginoon. Binigyan ka ng magandang buhay. Pagbalik sa bahay, kitang-kita ang malaking pagbabago kay Ana mula sa nangyari sa kanya. Siya na ngayon ay masiglang nagdarasal at sumasama sa mga aktibidad ng simbahan kasama ang kanyang ina at kapatid. Isang araw, nagkaroon ng pagtitipon ang kanilang simbahan at humarap si Ana upang magbahagi ng kanyang patotoo. Uy, Naldo, kumusta? Ayos lang naman ito. Nakarecover na sa pagkakasgrasya. Saan mo yan? Oo, to. Kumusta na yan? Ayos lang. Kailangan malabas. Itong last week lang. Tsaka, alam mo ba, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng pangalawang buhay. Kaya, gusto ko sana kayong i-invita sa church namin. Galing naman. Pwede ba ako mag-dal? Oo naman, hindi pa huli yung pagbabago para sa inyo. Tatangkad kayo ng Diyos dahil para niya tayong anak dito. Kasi baka matulog na. Alam mo naman kung ano ang Naku, hindi. Lahat ng mahal tayo ng Diyos, kaya hindi niya hayaan niya sa inyo. Lumapit na kayo sa kanya, tatanggapin niya kayo. Tsaka nga pala alala ko lang, pagpunta kayo sa church namin. Magsuot kayo ng mga ganito na kasuotan ha. Sige, ang ganda ng damit mo ah. Maghahanap pa kami sa ulang ay bibili mo namin. Sige, aasahan ko ngayon. Sige, bukas na lang, dadaanan ko kayo. Salamat.
nasa liwanag na ako, mas pinili ko pa rin lumipad papunta sa kadiliman kung saan yun nga yung napabarkada ako. Ang daming karanasan yung aking pinagdaanan doon dahil sa sobrang galit ko sa pamilya ko. Kahit na wala naman silang ibang ginawa sa akin kundi mahalin ako. Sobrang nasaktan ako sapagkat nung nawala ang aming ama ay na para sa akin ay nag-iisang kakampi ko na lang ay parang biglang dumilim yung paligid ko na kahit na nasa gintong pamilya na ako, nasa gintong pagmamahal na ako ng mga magulang at kapatid ko, mas pinili ko pa rin umalis at mas pinili ko pa rin ang kalawang ng paghihirap ng kadiliman. Pero kahit na nasa pamilya ko na yung liwanag na hinihikayat na nila ako na pumunta ng church. Ayun. Tapos, sobrang hirap ng pinagdaanan ko noon para sa akin is yung mga barkada ko na lang yung aasahan ko. Pero yung mga tinuturo nila sa akin noon ay kita niya naman hindi maganda. Natuto akong magbarkada ko, uminom, tapos puro sama ng loob lang yung nararamdaman ko sa pamilya ko. Subalit nung yung sa isang pagkakataon nga na nangyaring naksidente ako at doon ako hinipo ng Panginoon na kung saan sa pingit ng kamatayan ay tila ako'y kanyang ginising. Nagpakita siya ng liwanag sa akin at siya'y nagbigay aral na magbago dahil hindi pali ang lahat. Dahil sobrang katakutan ko, takot na takot ako nun sa pagkatakala ko yung huling buhay ko na. Pero salamat sa Diyos, niligtas niya ako. Hindi niya ako pinabayaan kahit na ganun yung mga gawain ko na puro masama yung mga ginawa ko. Nandiyan pa rin siya upang tanggapin ako. Hanggang ngayon na kasama ko na yung pamilya ko na nag-church. Ayun, para sa akin, napakalaking blessing nito na binigay ni Lord na pangalawang buhay sa akin. Kaya, yung pagiging matigas ng puso ko ngayon na kanyang hinipo ay nabago na. Sapagkat tinanggap niya ako, kaya sobrang nabe-bless ako sa mga nangyari sa akin. Kahit na hindi maganda yung umpisa. Ayun